makalipas ang alas 12 ng inyong panangalian sa galing ito ngayong araw na ito ng Martes, ika-24 ng buwan ng Pebrero, taong 2026. At siyempre, ito po si Senyor Pacheco, maghahatid sa inyo ng mga balita pa rin, mga pangunahing mga balita natin. At kasama namin ang buong puwersa ng News and Operations Center ng DWIZ Radio at Ali 23 TV sa kabuuan ngayon ng ating palatuntunan. Kung nating mga balita sa mga sandaling ito. Ulat na may ligawan daw na nagaganap sa pagitan ng Pangulong Marcos at Mayor Robredo para daw sa 2028 elections, itinanggi po yan ng Malacanang. Senyor Balita! Luhalang pagbubuwag sa travel tax, umusad na po sa committee level, yan po sa Kamara. Senyor Balita! Petsa ng pagdinig sa 4 na impeachment complaints laban po kay VP Sara, ipinaubaya na po sa House Justice Panel. Senyor Balita! Senator Lacson, nilinaw na walang isinusuko sa balak na pakikipag-usap sa Chinese Embassy. Senyor Balita! At Akbayan Reform Black, itinutulak na gawing regular holiday ang EDSA Revolution. Senyor Balita! 3 minutos na makalipas ang alas 2 ng tanghali. Bago po namin ihatid sa inyo ang pinakadetalye ng ating mga pangunahing mga balita ngayong araw na ito ng Martes. Ihatid muna namin sa inyo ang pinakalitas na lagay ng ating panahon mula pa rin sa at ihatid yan sa atin ng ating tagapagsalita mula po sa Pag-asa, si Miss Grace Castaneda ng Pag-asa. Miss Castaneda, magandang tanghali. Magandang tanghali po. Magandang tanghali din po sa ating lahat. Sa ngayon, hindi po nakakaapekto yung amihan sa anumang bahagi ng ating bansa. And easterlies po yung prevailing for most of the country. Magiging mataas yung possibility ng mga pag-ulan sa Zamboanga Peninsula, Palawan, Basilan, at Tawi-Tawi. While dito na Metro Manila and for the rest of the country, patuloy pa rin po magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Posible po yung mga biglaang pag-ulan dala ng easterlies. And ngayon pong tanghali, medyo mainit din po yung panahon na ating mararanasan. So ngayon wala tayong monitor na bagyo or low pressure area sa anumang bahagi ng ating bansa. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castaneda, magandang tanghali po. Maraming salamat, muchas gracias, Miss Grace Castaneda mula po sa Pag-asa. Nagatid sa ating orasan, 5 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Senyor Balita! Enter na tayo mga amigos at mga amigas, senyora, at arriba na tayo habang kayo nananghalian, arriba na tayo sa mga pangunahin at arriba nating mga balita. Nilinaw po ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na nakatutok po lamang sa trabaho para sa bansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa halip na pagtuunan ang politika. Sa gitna ito ng ugong na nililigawan ng administrasyon, ito po si dating Vice President at ngayon ay Naga City Mayor Leni Robredo na tumakbo sa pagkapangulo sa 2028 national elections. Ayon kay Jose Castro, nagkando sina Pangulong Marcos at Mayor Leni na unahin muna ang serbisyo sa bayan bago daw po ang pamumulitika. Wala po talaga na pag-uusapan tungkol sa politika ngayon. Tutok po kasi ng Pangulo ay trabaho, serbisyo. Yun naman, nabanggit niya rin. Serbisyo muna, bago ambisyon. Kasi may nangunguna mag-ambisyon eh. Tapos nakakaligtaan yung serbisyo. Hindi po ganon si Pangulo. Samantala, ginit pa ni Jose Castro na walang halong politika pagbisita ni Pangulong Marcos sa Naga City, bagkos bahagi ito ng serbisyo publiko
partikular na ang pag-inspeksyon sa mga flood control projects dyan po sa naturang lungsod. A politician thinks of the next election. A statement thinks of the next generation. Ang Pangulo inaayos yung problema sa baha kahit papano unti-unti na hindi inayos nung nakaraan. Hindi pinaimbestigahan na maanumalya mga flood control projects at mga ghost projects na to nung nakaraan. Kaya sabi natin, tumawi. Yung mga na-pamper sa build noon, tumawid sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. at nung naramdaman ni Pangulong Marcos Jr. na teka lang, may mali, he has started to have everything investigated. Ang tinig ni Presidential Communication Office Undersecretary Claire Castro sa panayam ng DWIZ. Senyor Balita! 7 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Samantala, inaprubahan na po ng House Committee on Tourism ang panukalang pagbuwag sa travel tax na ipinapataw po sa mga Filipino travelers. Ayon kay Representative Alejandro Jesus Madrona, chairman ng nasabing komite, target ng panukala na bawasan ang gastos ng mga Pilipino na bumibiyahe dyan po sa abroad kasabay ng pagpapalakas ng tourism competitiveness ng bansa. Sa kabila nito, kailangan muna anyang magkaroon ng malinaw at matatag na alternatibong pagkukunan ng pondo bago tuluyang ipatupad ang travel tax abolition. Nilinaw ni Congressman Madrona na batay sa tansya ni House Ways and Means Committee Chairperson at Marikina Representative Miro Kimbo, aabot po sa 22 billion pesos ang dagdag na kikitain pa ng pamahalaan kapag inalis ang travel tax na mas mataas kumpara sa halos 8 billion na projected loss. At paliwanag ng kongresista na dadaan pa ang nasabing panukala sa Committees on Appropriations at Ways and Means kung saan paplansyahin pa ang panukala dahil sa usapin ng pondo. Senyor Balita! 9 minutos, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Suportado naman ang grupo ng Digital Advocates ang sinusulong na panukalang batas para po alisin ang value-added tax sa digital services. Ayon po sa Digital Pinoy, may tuturing na pro-consumer ang House Bill 7884 dahil makakabawas po ito sa gastos ng ating mga internet user, freelancer, estudyante at malilit na negosyo. Git ni Digital Pinoy National Campaigner Ronald Gustilo, hindi naluho ang digital platforms kung hindi mahalagang pa na ito sa trabaho, edukasyon at negosyo. At anya, ang pagpataw ng VAT sa cloud services, online marketplaces, ganun din ang advertising platforms at productivity tools ay direktang nakakabawas po ito sa kita ng digital workers na may binabayaran ng platform fees, payment charges at foreign exchange costs. Paliwanag pa ng grupo, layo ng panukala na mapalawak ang digital learning sa bansa, mapababa ang operating cost ng online entrepreneurs at mapalakas ang digital economy. Senyor Balita! Samantala, may report tayo mula po sa Senado. Investigasyon ng NBI sa mga sangkot sa pag-hoard ng pagbebenta sa concern tickets sa mataas na halaga sana ay paigtingin ayon po sa isang senador. Ang detalye ihatid sa atin ni Sally Ortega Bueno. Sally? Nanawagan si Senate Committee on Justice Chairman Senator Kiko Pangilinan sa National Bureau of Investigation na paigtingin ang aksyon laban sa mga individual at grupong gumagamit ng automated bots para mag-hoard ng concert tickets at ibenta ang mga ito sa napakataas na presyo. Sa pagdinig ng Senate Bill 226 o ang anti-ticket scalping bill, sinabi ni Pangilinan na panahon na para
masampulan ang mga scalpers upang mapigilan ang patuloy na pangso. Ayon sa senador, may mga digital footprints sa mga transaksyon at maaaring gamitin ng NBI Cybercrime Division ang umiiral na Cybercrime Prevention Act para imbestigahan at kasuhan ang mga nasa likod ng both enabled ticket purchases kahit hindi pa naipapasa ang panukalang batas. Binigyan din ni Pangilinan na naagrabyado ang mga Filipino fans dahil ilang minuto pa lamang matapos magbukas ang bentahan ng tickets ay sold out na agad ang mga ito at kalaunan ay binebenta online sa mas mataas na halaga. Nanawagan din ang senador sa mga ticketing companies at event organizer na paigtingin ang kanilang cybersecurity measures kabilang ang mas maayos na bot detection system, mas mahigpit na purchase limits at mas matibay na identity verification process. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Sally Ortega Bueno, direktamente mula pa rin po sa Senado. Nagatid sa ating orasan, 12 minutos, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa iba pa nating mga detalye ng mga pangunahing mga balita, nakasalalay na sa House Committee on Justice ang desisyon kung sisimulan na sa susunod na linggo ang pagnanig hinggil sa 4 na impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos maisama sa order of business at ma-refer ng plenaryo ang mga reklamo sa Justice Committee na pinamumunuan ni Batangas Representative Jervil Luistro. Ayon kay mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima, isa sa mga nag-endorso ng ikalawa at ikatlong impeachment complaint, hindi na nila inaasahang magkakaroon ng fast track o mabilis ang paraan upang agad na may akyat sa Senado ang mga reklamo laban sa Vice Presidente. Dagdag ni Representative De Lima, tugon na rin ang desisyon ng Korte Suprema na idaan muna sa Justice Panel ang mga impeachment complaint para timbangin at tukuyin ang bigat ng mga aligasyon kay VP Sara. Senyor Balita! 13 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Pinatikos na po ng human rights lawyer na si Nery Colmenares ang umano'y pre-murder at maagang pangangampanya ni Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential elections. Sa ginanap na nationwide public consultation ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms, kung saan isa si Colmenares sa mga resource person, sinabi ng human rights lawyer na karapatan ng pangalawang Pangulo na ihayag ang kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Anya, nasa discretion din ng Vice Presidente kung iikot siya sa iba't ibang lugar at magsagawa ng mga aktibidad bilang bahagi ng kanyang estratehiya para sa nalalapit na halalan. Gayunman, binigyan din ni Colmenares na ang premature announcement ni VP Sara ay maaaring magdulot ng maagang pagkakawatak-watak ng sambayanan, lalo na kung agad nang magkakahati ang publiko kung sino ang kanilang susuportahan sa eleksyon. Bukod pa dito, hindi rin maiwasan ang mapuna ang Vice Presidente kung sa kabila ng kanyang mandato at mga tungkulin ay mas bibigyang prioridad pa nito ang pagsusulong ng sariling political agenda. Senyor Balita! Samantala, may report tayo tatanggapin mula kay Jelly Mendez. Isa pang panukalang magdedeklara bilang regular National Non-Working Day ang EDSA People Power Revolution. Inihain po sa Kamara. Alamin natin ang detalye mula sa Kamara ni Patrol 30, Jelly Mendez. Jelly? Yes, senyor. Isa pang panukalang inihain sa Kamara ni House Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na layong gawing regular national non-working holiday ang February 25 kada taon. Batay sa House Bill 8028 ang EDSA People Power Revolution Day Act
na inihain ng kongresista kasama si Tindig Pilipinas Co-Convenor Kiko Aquino Diaz, ibibilang pagkilala sa kabayanihan ng sambayanang Pilipino na buong tapang nananindigan para wakasan ang Marcos dictatorship o yung pagiging diktador ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. at maibalik ang demokrasya sa bansa. Sa ilalim ng panukala, bubunitain ang kabayanihan, sakripisyo at paghihirap ng mga biktima at mga nakaligtas sa panahon ng martial law. Naniniwala si Galima na kailangan ng seryosong pagtutok dahil hindi lang ito banta sa mga Pilipino, kundi nagdudulot din ng disinformation at historical revisionism. Para naman kay Aquino Diaz, naturang panukala ang maglilinaw sa tagumpay ng mga Pilipino na maibalik ang demokrasya at pagpapalaya sa diktadora. Noong February 25, 1996, una nang inihain ang kaparehong panukala ng Akbayan Reform Bloc sa Kamara upang ideklara bilang regular national holiday at pagtibayin ang 1986 Revolution o 1986 People Power Revolution. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulap para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jelly Mendez. Direktamente mula pa rin dyan sa Kamara. Nagadiling orasan, 17 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghaling tapat. Napatuloy pa rin pagkatid namin sa inyo ng mga pangunahing detalye ng mga balita. Tiniyak ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na walang isinusuko ang Pilipinas sa China sa pagkikipag-usap ng mga senador sa Chinese Embassy. Ayon kay Senator Lacson, ginagawa ng ilang senador ang pakikipagpulong sa nasabing embahada para maiwasan na maanghang na palitan ng salita sa social media at maging direkta ang pag-uusap. Paghahanap lamang nga niya ng middle ground ang nasabing hakbang para makapag-usap at magkaliwanagan, pero iginit ng senador na hindi ito nangangahulugan na para maging maayos lang ang may susuko na o pagbibigyan na ang Chinese Embassy. Binigyan din ni Senator Lacson na bago makipag-ugnayan sa Chinese Embassy, mahalagang matiyak ang malinaw na komunikasyon ng senador sa isa't isa at hindi maganda na nagkakapikunan ang mga mambabatas sa usapin sa pagmamay-ari ng ating teritoryo. Senyor Balita! May report tayo tatagapin mula kay June Samson. Tamang pasahod sa mga manggagawa na papasok sa 40th anniversary ng EDSA, ipiniliwanag ng Department of Labor. Alamin natin ang detalye mula kay June Samson. June! Senyor, inilabas ng Department of Labor and Employment ang Labor Advisory Number 01 Series of 2026 kaugnay ng tamang pagpapasuldo sa February 25 bilang paggunita sa EDSA People Power Revolution Anniversary na idineklarang Special Working Day alinsunod sa Proclamation Number 1006. Ayon sa DOLE, ituturing ang araw na ito na karaniwang araw ng trabaho pagdating sa sahod at mga benepisyo. Paiiralin anya ang prinsipyong no work, no pay sa mga empleyadong hindi papasok maliban na lamang kung may umiiral na mas paborableng company policy, practice o collective bargaining agreement na nagbibigay ng bayad kahit special day. Para naman sa mga papasok sa trabaho, tatanggapin nila ang 100% ng kanilang sahod para sa unang 8 oras ng trabaho. Samantala para sa trabahong lalagpas sa 8 oras, dapat bayaran ng employer ang karagdagang 25% ng hourly rate ng empleyado sa naturang araw. Paalala ng DOLE sa mga employer at sa mga manggagawa na sundin ang itinakdang panuntunan upang maiwasan ang anumang paglabag sa labor standards. Patrol 34, June Samson para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Samantala, dalawang magkahiwalay na kilos protesta po ang idaraos bukas
sa kahabaan po ng EDSA bilang pagunita sa ika-4 na pong anibersaryo po ng EDSA People Power Revolution. Nabatid na parehong nakatuon ang mga pagkilos sa pananagutan sa patuloy na isyu ng katiwalian sa pamahalaan, lalo na po sa mga maanomalya at guni-guning flood control projects. Magdaraos ang kilos protesta ang EDSA 40 Alliance sa panulukan ng EDSA at Ortiz Avenue, malapit po sa EDSA Shrine, habang hiwalay namang pagkilos ang trillion peso march movement sa EDSA People Power Monument. Ayon kay Bagong Alyansang Makabayan Chairman Teddy Casino, bigo ang mga grupong mag-rally bukas na magkaisa sa hangaring mapanagot ang lahat ng sangkot dahil po sa hindi pagkakaunawaan sa ilang hangarin ng mga ito, tulad ng pagtatatag ng isang civilian military junta, transmission council, revolutionary government. Iginit pa ni TPMM lead convener Kiko Aquino D na tinututulan nila ang mga panawagan na magtatag ng isang non-elected body sa pagpapanagot sa lahat ng sangkot. Senyor Balita! May report na itatanggapin mula kay Jopel Pelenio, Patrol 17. Ika-4 na impeachment complaints versus o laban po rito kay Vice President Sara Duterte. May basbas ni Romualdez ayon sa isang opisyal mula po sa Navotas. Ang detalye mula kay Jopel Pelenio. Jopel! May basbas ni dating House Speaker at Leyte Representative Martin Romualdez ang ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam sa Navotas City, binigyan din ni Representative Toby Chanco na tiyak na alam ni Romualdez ang patungkol sa ikat na impeachment dahil inindorso ito ni Deputy Speaker Paulo Ortega V na isang miyembro ng Partidong Lakas. Ayon sa mambabatas mula Navotas na siguradong kinonsulta muna ni Ortega si Romualdez na siyang pangulo ng partido bago nito ginawa ang pag-endorso sa impeachment complaint. Idinagdag pa ng mambabatas na batid ni Romualdez na posibleng humarap siya sa pananagutan ukol sa maanumalyang flood control project sakaling manalo si VP Sara sa 2028 elections. Nanawagan naman si Toby Chanco sa liderato ng na maging patas sa proseso ng impeachment complaints katulad ng ginawa sa mga reklamo laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Una nang inayaga ni Chanco na may command responsibility si Romualdez sa sinasabing insertion sa flood control projects na iniuugnay kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Paliwanag dito na hindi sana nangyari ang pagsingit niko ng pondo para sa flood control kung pinigilan lamang ito ni Romualdez. Ito si Patrol 17 Chopel Pelenyo. Para sa himpilang may todong lakas, DWIZ na balita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jopel. Samantalang sinusulong ng Akbayan Reform Bloc sa Kamara ang House Bill 7911 o panukala na layong pagtibayin ang legasiya ng 1986 People Power Revolution sa pamamagitan ng pagdideklara na gawin ito bilang regular national holiday. Ayon sa mga mayagda ang mga ng panukala na sina Representative Chel Jokno, Percy Sendania at Dada Kiram Ismula, kasa si Dinagat Island Representative Kakabag-aw ginawa ang hakbang para kilalanin ang mapayapa at hindi marahas na pag-aalsang tumapos sa Marcos dictatorship o ang pagiging diktador ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Samantala, ayon po sa mga miyembro ng Akbayan Party List, batid nila ang pagiging inconsistent o pagbabago-bago paggunita sa naturang petsa sa mga nagdaang taon. Magbabalik kami sa mga karagdagang detalye pa rin ng ating mga pangunahing mga balita at report mula pa rin sa mga kasama natin ang bumubuo ng reportorial team ng DWIZ Radio at Ali 23 TV pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala. Philippine Standard Time, 25 minutos na po makalipas ang alas 12 ng tanghali. Oras hatid Minutos na, makalipas po ang alas 12 ng tanghali. Sa patuloy pa rin pag-atid namin sa inyo ng mga detalye ng ating
pangunahing mga balita ngayong araw po nito ng Martes, ika-24 ng buwan ng Pebrero. Hanggang alauna po kami ng hapon maghahatid sa inyo ng mga balita at kasama namin ang buong pwersa ng News and Operations Center. Ganon din ang reportorial team ng DWIC Radio at Aliw 23 TV. Dito pa rin sa ating palatuntunan, Senyor Balita! Ang mga karagdagang detalye ng ating mga balita, nananatiling positibo ang pananaw ng organizer ng trillion peso march sa kabila po ng sinasabing fatigue. Matapos po ang sunod-sunod na malalaking kilos protesta laban po sa katiwalian sa pamahalaan, partikular na po sa flood control project. Ayon po kay Francis Kiko Aquino D. Co-convener ng Pilipinas at isa sa mga nangunguna sa protesta, All Systems Go, na para sa ikatlong sugto ng marcha na gaganapin ito bukas at kasabay ng paggunita sa ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. At iginit po ni Aquino D na nauunawa niya ang mga nakakaramdam ng pagod sa mga pagpoprotesta, ngunit nananatiling malubha ang krisis na kinakaharap ng bansa, kaya't kailangan na ipagpatuloy ang pagkilos. Posible anyang umabot sa mahigit 30,000 katao na ang inasang dadalo sa ikatlong trillion peso march. 31 minutes o 31 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Senyor Balita! Nagbalik si Jun Samson. Isang batalyon, gera na, parang gera. Isang batalyon ng mga pulis mula po sa NCRPO. Ipakakalat na po sa Maynila bilang dagdag puwersa para po sa seguridad sa anibersaryo ng People Power. Detalye mula kay Jun Samson. Jun! Senyor, kinumpirma ng Manila Police District na isang batalyon ng mga pulis mula sa Bagong Diwa ang itatalaga ng National Capital Region Police Office sa lungsod ng Maynila. Ito ay para magbigay ng dagdag seguridad sa inaasahang mga kilos protesta ng iba't ibang grupo sa 40th anniversary ng EDSA People Power Revolution. Ang naturang mga pulis ang magbabantay sa posibleng mga gagawing rally o protesta sa ilang bahagi ng Maynila, lalo na sa Mindiola at sa US Embassy. Kaugnay niya na itiniyak ng Manila Police District na paiiralin ang maximum tolerance sa mga gawing protesta bilang paggalang sa kalayaan sa pagpapahayag at karapatang pantao. Gayon man ay iginit ng NPD na kung sakaling may masasangkot sa mga paglabag at karahasan ay ipapatupad nila ang nararapat na batas. Patrol 24, June Samson para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalitan tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jun Samson. Nagatid sa ating orasan. 32 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Samantala, porsigido si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maipasa ang Anti-Political Dynasty Bill. Ayon kay Presidential Communications Office Yusek Castro, nakaantabay ang Executive Department sa kung gaano magiging kabilis ang Kongreso sa pagpasa ng naturang panukala. Gayunman, nilinaw ni Yusek Castro na hindi nais ni Pangulong Marcos na isabatas ang isa pa ng hindi pa hinog ang mga probisyon upang hindi humantong sa sablay na pagpapatupad tulad ng SIM Registration Act. Sa magiging bill na to, dapat lahat panalo. Panalo ang Pilipino, panalo din yung mga leaders natin, wala masyado masasagasaan, and at the same time, panalo ang Pilipino. So, yun yung gusto ng Pangulo dito. Kaya, yan ang una niya talagang in-emphasize. Dapat ito maisabatas, matapos, pero dapat maganda ang pagkakabalance. Hindi minadali, tapos sa susunod, magiging questionable. Ang tinig ni Presidential Communication Office, Undersecretary Claire Castro sa panayam ng DWIZ. Senyor Balita! Samantala nagbabalik si Jopel Pelenyo, may report. Pinaigting na security framework para po sa anibersaryo ng People Power Trillion Peso March.
nakalatag na ayon po sa Philippine National Police. Ang detalye niyan mula kay Jopel Pereño. Jopel? Isinapinal na ng PNP ang kanilang security framework para sa 40th anniversary ng EDSA People Power Revolution at ang nakatakdang trillion peso march bukas Miyerkules, Pebrero 25. Ayon kay PNP Chief Police General Melencio Nartates Jr., nakahanda ang pambansang pulisya na pangasiwaan ang inaasang pagdagsa ng iba't ibang grupo ng mga magkikilos protesta sa P Monument sa Quezon City at sa iba pang mahalagang lugar sa buong bansa. Sa Metro Manila, magpapakalat ang NCRPO ng higit 13,000 tauhan para tiyakin ang seguridad sa EDSA Shrine at People Power Monument sa Quezon City at sa mga lugar na pagdarausan ng mga protesta. Samantala, inatasan ni Police General Nartates ang mga Police Regional Office sa buong bansa na itaas ang kanilang alert status at magpatupad ng naaangkop at balanseng hakbang sa seguridad sa kanilang nasasakupan. Iniutos din ng PNP Chief sa lahat ng unit commanders na mahigpit na ipatupad ang maximum dance policy at ang pakikipagkoordinasyon sa mga lokal na pamahalaan at mga tagapag-organisa ng aktibidad. Nagbaba din ng direktiba si Police General Nartates sa mga regional director na buhayin ang intelligence validation teams para bantayan ang mga posibleng manggugulo at magpapakalat ng mga maling impormasyon. Ito si Patrol 17 Chopel Pereño para sa impilang may totong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jopel. Nagatid sa ating orasan, 36 minutos. Makalipas ang alas 12 ng tanghalian pa rin ninyo. Habang patuloy pa rin na nananghalian yung iba medyo nagkakape na siguro sa mga sandaling ito, no? Ang hirap naman ng isang oras kayo nananghalian dyan. Yung iba po pahabol lang at yung iba nagkakape na. Okay, tuloy-tuloy tayo sa mga detalye pa rin ng ating mga balita ngayong araw na ito ng Martes. At ika-24 po ngayon ng buwan ng Pebrero at pagsasama-sama po ng House Committee on Suffrage ang electoral reforms, ang inputs mula po sa ikinasang malawakang public consultation sa bansa para makabuo ng substitute bill hinggil po sa anti-political dynasty. Ito po ang kinumpirma ni Lanao del Sur, Representative Zia Alonto Adjong, ang chairman ng komite, kasabay ng paghimok sa iba't ibang sektor kabilang ang business groups at local government units na magsumite ng papers upang gawing mas maayos ang panukala. Anya, pag-uusapan ng komite kung kailangan pang kailangan pa ng isang public hearing, lalo't inunang resolbahin ang legal definition ng anti-political dynasty. Ayon sa komite, kanilang hinihingi ang pananaw ng legal luminaries, mga eksperto, dating maestrado ng Korte Suprema at framers ng 1987 Constitution. Kumpiyansa ang kongresista na magagapagsabayin ang kanilang trabaho kahit pa mayroong nakabinbing impeachment complaints laban po kay Vice President Sara Duterte. Senyor Balita! Naman natin ang report mula sa Palasyo ng Malacanang. Decentralization ng sistema ng pamamahagi ng farm inputs. Ipinagutos po ni Pangulong Marcos. Ang detalye mula kay Gilbert Verdes. Gilbert? Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Agriculture na pabilisin ang pamamahagi ng farm input sa mga magsasaka sa dialogue na naganap sa General Assembly ng mga magsasaka sa Quezon City. Idinulog ng mga ito sa Pangulo ang madalas na pagkaantala ng mga binhi at pataba at pesticides. Tugon naman ng Pangulo, iniutos niya ang decentralization ng sistema para hindi na lang sa isang lugar nang gagaling ang farm inputs. Mas mainam daw kasi anya na bago pa man magsimula ang panahon ng pagtatanim, nakakalat na raw ang mga pataba at pesticide dahil pwede namang i-impact ang mga ito kaya maaaring bilhin ng mas maaga. Patrol 13, Gilbert Verdes para sa impilang may totolas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Gilbert. At mula po sa Palasyo ng Malacanang, dumako naman tayo sa Senado. Balikan natin si Celia Ortega Bueno. Plano ng
DepEd na gawing trimester ang eskwela. Pinabubusisi na po dyan sa Senado. Alamin nga natin ang detalye ng balita mula kay Celi Ortega Bueno. Celi? Pinaimbestigahan na ni Senate Committee on Basic Education Chairman Senator Bam Aquino sa Senado ang plano ng Department of Education na gawing trimestral o 3-term ang school year. Sa inihaing resolution number 308 ni Senator Aquino, nakasaad na katungkulan ng Senado na gamitin ang oversight at legislative functions ni Yakin ng anumang malaking pagbabago sa sistema ng edukasyon ay dumaan sa maingat na pag-aaral, suportado ng pondo at naaayon sa obligasyon ng Estado na magbigay ng may kalidad na edukasyon. Nakasaad din na maaaring may potensyal na benepisyo sa plano ng DepEd pero dapat tiyakin na sapat ang paghanda at konsultasyon sa mga guro, mga eskwelahan at lahat ng mga apektado. Nauna nang inihayag na ikinukonsidera ng DepEd ang posibleng shift ng kasalukuyang quarterly academic structure patungong trimestral system sa school year 2026 to 2027. Ito para daw mapahusay ang pagtuturo ng mga guro at mapaangat din ang kalidad ng pagkatuto o learning ng mga mag-aaral. Nagpahayag ng pagkabahala ang ilang samahan ng mga guro at stakeholders. Nilinaw naman ng DepEd sa isang pagdinig ng Kamara na nasa proposal stage pa lang naman ang naturang panukala at sumasailalim pa sa kaukulang konsultasyon. Ito si Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng Senyor Balita! Maraming salamat, Celi. Samantala, ginit po ni Metropolitan Manila Development Authority General Manager Nicolas Torres III na wala siyang pinagsisisihan sa kanyang ginampanang papel sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon po kay GM Torre, bagi lamang ng kanyang tungkulin ang kanyang pagpapatupad ng batas na walang personal na layunin. Matatandang naging dating hepe ng pambansang pulisya si Torre bago po ito tinalaga sa MMDA noong Disyembre 2025 na naging pangunahing tauhan sa pagdadala po kay Duterte sa The Hague, Netherlands. Sa kabila po ng mga kritisismo mula sa mga taga-suporta ng dating Pangulo, naninindigan si Torre na ang kanyang aksyon ay isang call of duty at isang personal na labanan. Senyor Dita! Ready 2 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ay report tayo muli kay Jun Samson. Senador Jinggoy, inobligahan ng DOJ na personal na maghain ng counter affidavit sa kinakaharap niyang plunder complaint. Alamin natin mula kay Jun Samson. Jun? The number you dialed is incorrect. Okay. Nakalipas ang alas 12 ng tanghali at naniniwala naman ang karamihan ng mga Pilipino na dapat managot si Senador Ronald Bato de la Rosa na dating hepe ng pulisya sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sinasabing madugong war on drugs. Batay sa 2025 survey ng Social Weather Station, lumabas na 53% ang sang-ayon na dapat panagutin ang senador, habang 21% ang hindi sang-ayon, 20% ang hindi tiyak, at 5% naman ang nagsabing kulang ang kanilang kaalaman upang magbigay ng opinyon. Sa usapin na posibleng warrant of arrest mula sa International Criminal Court, 44% ang nagsabing dapat siyang ma-detain kung maglalabas ng warrant ang korte. Samantala, 47% ng mga respondent ang naniniwalang magiging sa paglilitis ng ICC laban po kay dating Pangulong Duterte, habang 24% ang may mababang kumpiyansa at 29% ang hindi makapagpasya. Senyor Balita! Liga natin si Gilbert Verdez sa Palasyo ng Malacanang.
Marcos administration maglalaan ng 63 billion pesos sa irrigation at 300 billion sa buong agrikultura ngayong taon. Ayon po kay Pangulong Marcos, alamin natin ang detalye mula kay Gilbert Perdes. Gilbert? Maglalaan ang pamahalaang Marcos na mahigit 63 billion pesos na pondo para sa programang pang-irigasyon at 300 billion naman para sa buong sektor ng agrikultura ngayong taon. Ginawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pahayag sa 2026 sa NIA National Confederation of Irrigators Association General Assembly at inspeksyon ng NIA Command Center sa lungsod ng Quezon. Ayon sa Pangulo, prioridad ng administrasyon ang palawak ng irigasyon upang matugunan ang mahigit 60% ng irrigable land na wala pa raw sapat na tubig o batubig. Anya, gagamitin ang pondo para sa rehabilitasyon ng mga lumang pasilidad, pagsasaayos ng mga sirang kanal at irrigation system at pagpapalawak ng mga lugar na masasaklaw ng serbisyo. Patrol 13, Gilbert Perez para sa impilang may totolas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Bara! Maraming salamat Gilbert Perdes, direktamente mula sa Palasyo ng Malacanang. Magbabalik po kami sa mga karagdagang detalye pa rin ng ating mga pangunahing mga balita ngayong araw na ito ng Martes. Pagkalipas po lamang ng ilang mga paalala. Philippine Standard Time, 45 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Senyor 49 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nasa uling bahagi na po tayo ng paghatid namin sa inyo ng mga detalye ng ating mga pangunahing mga balita ngayong araw na ito ng Miyerkules, ika-24 ng buwan ng Pebrero. At bago po tayo tuluyang maghatid pa rin ng mga detalye ng mga balita, may paalala lang po sa atin ang PAGCOR upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro. Laban dito, inilunsad po ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na in-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panininlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang miyembro na bilang manlalaro. At paalala po ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na nalihan sapagkat dumarami po yung mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para po sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/PagcorGuarantee. Senyor Balita! Babalik si Jen Patrolia. Mayorya ng mga aplikante sa job fair sa Mandaluyong nagdanais maging OFWs, taas sahod, ipinananawag. Ang detalye mula kay Jen Patrolia. Jen? Senyor, kasabay ng isinasagawang 2026 Job Fair Marketplace sa Mandaluyong City na pinangunahan ng Job Press PH, karamihan sa mga aplikante ang nagpahayag ng kagustuhang makapagtrabaho sa ibang bansa bilang Overseas Filipino Workers o OFW. Sa parehab ng DWIZ, sinabi ng ilang aplikante na hindi sapat ang kanilang kinikita sa Pilipinas kumpara sa sahod na iniaalok sa abroad. Nila, bukod sa mababang pasahod, problema rin ang kakulangan ng oportunidad at umiiral umano na palakasan system sa ilang lugar ng trabaho. Dahil dito, umaasa ang mga aplikante na matatanggap sila sa kanilang ina-apply ang trabaho sa ibang bansa. Kabilang sa mga inaalok na posisyon abroad ay para sa mga engineer, construction worker, medical at healthcare worker, manufacturer, maintenance worker, care worker, building cleaner at marami pang iba. Narito ang tinig ng ilan sa mga aplikante. Yung kinikita dito talagang hindi kasya sa pamilya namin. Family of 10 kami, so yung ako lang nagtatrabaho, hindi talaga kaya. Kaya handa lang mo ibang bansa. Kasi yung malaking kita sa abroad kumpara po dito sa Pilipinas. Mas malaking kita compared dito sa Pilipinas na sobrang baba ng minimum. Tapos malaki rin yung expenses. Siyempre, sa panahon ngayon, pataas yung bilihin. Siyempre, may mga pangarap din tayo na parang gusto naman natin.
Nanawagan naman ang ilang aplikante na sana ay ita ang sahod sa bansa upang hindi sila mapilitang mga ibang bansa para lamang matustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, mahigit 2 milyong Pilipino ang nagtatrabaho sa ibang bansa noong 2024, mas mataas kumpara sa naitalang bilang noong 2023. Samantalang sitwasyon ngayon dito sa Mandaluyong, mas lalo bang tumataas ang datos o bilang ng mga aplikante kung saan naabot na sa halos 1,000 as of 12 p.m. At yan, update mula rito sa Mandaluyong City, ako si Pacho 38, Jan Patrolya nag-uulat sa hindi ng may todong lakas DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jen. Nagkatid sa ating orasan, 53 minutos na. Makalipas ang alas 12 ng tanghali. Umapila si Senador Christopher Bongo sa mga Pilipino na panatili ng pagiging mahinahon, pagtitiwala sa proseso ng batas at walan ng pag-asa. Ito'y sa gitna ng pre-trial hearing ng International Criminal Court hinggil sa mga kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may kaugnayan sa madugong war on drugs. Batay sa social media post ni Senador Go, nananawagan siya sa naipagdasal ang kalusugan, kaligtasan at kaliyaan ng dating Pangulo. Iginit din ng mga babatas na ang pagkakaisa at pananampalataya ang magbubukas ng daan upang masilayan ang tunay na katotohanan. Matatandang si Senador Go na tulad na tatago na si Senador Ronald De La Rosa ay kabilang sa tinukoy ng ICC na co-perpetrators ni Duterte sa mga krimen kaugnay sa war on drugs. Senyor Balita! I-report muli si Jun Samson. DOJ prosecutors naka-standby na para sa February 25 rallies. Alamin natin ang detalye mula kay Jun Samson. Jun? Senyor, Department of Justice na naka-standby na ang mga state prosecutors para tumulong sa law enforcement sa pagsasagawa ng inquest sa mga planong assembly at rally bukas. Ito anya ang natalakay ng DOJ, Philippine National Police sa kanilang pulong bilang paghahanda para sa seguridad sa mga aktibidad. Ayon kay DOJ spokesperson Atty. Polo Martinez, layunin ng inquest na alamin ang bisa ng warrantless arrest. Dalawang magkakahiwalay na programa ang gaganapin sa EDSA bukas para sa ika-8 anibersaryo ng People Power Revolution. Magkakaroon ng aktibidad ang mga progresibong grupo sa ilalim ng EDSA 40 Alliance sa EDSA Ortigas Avenue, malapit sa EDSA Shrine. Magsasagawa rin ng hiwalay na programa ang Trillion Peso March Movement kasama ang Tindig Pilipinas at Akbayan sa EDSA People Power Monument naman. Sinabi ni Martinez na tinalakay sa pulong ang security protocols, deployment ng mga pulis at mga lugar na tututunan upang matiyak ang kapayapaan at kaayusan sa mga rally. Patrol 24, June Samson, para sa Pilipinas may tulong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jun. At 56 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nagbabalik si Celia Ortega Bueno sa Senado. Mga kontraktor at taga-gobyerno na magpapabaya sa public infrastructure project, isinulong na, kasuhan na, may parusang pagkakakulong. Alamin natin ang detalye mula kay Celia Ortega Bueno. Celia? Dapat nang ituring na krimen na may parusang kalaboso o imprisonment ang kapabayaan o negligence sa mga infrastructure project ng gobyerno tulad ng mga tulay, kalsada, kontra baha. Ito ang nakapaloob sa panukalang batas ni Senator Erwin Tulfo na criminalizing negligent contractors. Ako yung Senate Bill 1876. Sa ilalim nito, magiging krimen bayaan kapag ang proyekto ng gobyerno ay hindi pasado sa itinakdang standards o pamantayan na nasa kontrata, mga batas at technical specifications. Ituturing din na kapabayaan kapag ang proyekto ay lumihis mula sa inaprubahang plano kapag na-compromise ang structural integrity at public safety, gayon din kapag ginamitan ng substandard o mahinang klase ng materyales. Sinadya man o hindi ang kapabayaan na
Nasa ilalim ng panukalang batas ni Senator Tulfo na makukulong ng 6 hanggang 12 taon kot na kontratista, subcontractor, kawani ng gobyerno at lahat na may tuturing na kasabwata. Habang buhay din na pagbabawalan na humawak na anumang posisyon sa gobyerno at pumasok sa anumang kontrata sa gobyerno. Sa pag-file ng naturang panukalang batas, sinabi ni Senator Tulfo na may mga batas na laban sa graft, corruption and technical malversation pero wala pang kaso partikular sa criminal negligence sa pagpapagawa ng mga government projects. Ito sa Patrol 9 Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita. Maraming salamat, Shelly. Samantala, pinigting na po ng Department of Agriculture ang pagbabantay sa farm gate price ng sibuyas upang matiyak na nasa tamang presyo ito. Sinabi po ni DA Mimaropa Regional Executive Director Christopher Banyas na magsasagawa sila ng market interventions para sa mapagaan ang mga epekto ng posibleng pagbabago ng buying prices ng sibuyas sa Occidental Mindoro alinsunod sa direktiba ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. At yan po ang Senyor Balita. yan po ang kabuang mga detalye ng ating mga tampok at mga pangunahing mga balita natin ngayong araw na ito ng Martes, ika-24 ng mga buwan ng Pebrero. At biglang patama quote natin, iwasang magalit sa trabaho dahil dugo lang yung sahod, hindi. Tama ba? Okay, at susunod na po ang Showbiz, Vedanton, sa loob po lamang ng ilang sandali. At si Senyor Ray Pacheco, minsan po nagsasabi, kami po ay nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Adios! Hasta mañana!